Alam mo sinong pinaka-loyal? Yung aso ko, si Summer. Doon ko makikita yung definition ng loyalty. Kaya naman, hahanga ka pa rin dun sa dalawa. Lalong-lalo na kay Catherine. Wala kang narinig na mga pangit na salita, walang panunumbat, ni walang mga patama. Wala. Kaya siguro naman, ngayon, nare-realize ni Daniel Padilla na ang loyal talaga si Catherine, hindi yung aso niya. Viral ngayon sa social media ang homily ng isang pari na si Father Joseph Fidel dahil nagbigay ito ng kapupulutang aral mula sa hiwalayan ng ex-couple na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Hanggang ngayon ay hirap pa rin tanggapin ng mga avid fan ng dalawa ang tuluyan nilang paghihiwalay makalipas ang 11 taon nilang relasyon. Sa katunayan, maging ang nasabing pari na si Father Fidel ay aminadong apektado sa hiwalayan ng magkasintahan, kaya naman naisama niya ito sa kanyang homily. Ayon kay Father Fidel, hindi niya kinukonsinti ang mga issue at pandadamay ng mga fans sa ibang tao dahil sa hiwalayan ng dalawa dahil wala raw pruweba ang mga ito. Gayunpaman, alam niya raw na mabigat ang pinag-ugatan ng hiwalayan dahil hindi raw basta-basta isasantabi na lang ng dalawa ang 11 years nilang pinagsamahan kung hindi malalim ang dahilan ng mga ito. Binigyang diin din niya ang mga kakayanan ng mga babae pagdating sa kung paano sila magtiis sa sakit, kaya hindi raw basta-basta sumusuko ang mga ito kung walang mabigat na dahilan. Pahayag ni Father Fidel, iba ang tolerance nila sa pain, kaya ang babae, hindi basta-basta mag-give up yan kung hindi matindi ang dahilan. Lalong-lalo na yung matinong babae, matinong asawa, matinong girlfriend, matinong ina. Hindi basta-basta mag-give up yan. O mag-give up man yan, matagal nang lumalaban yan, napagod na lang. Kaya nga may kasabihan tayo, kapag ang babae ang umayaw, ayawan na talaga. Hindi ibig sabihin ayaw na niya, kundi dahil wala na siyang ibibigay pa kasi inubos mo na. Kaya kahit gusto pa niya, wala na kasi sinaid mo na siya. At ang makakasaid, yung matinding pagkakasala na paulit-ulit na. Sinabi rin ni Father Fidel na totoong walang perpektong relasyon dahil wala umanong perpektong tao. Ngunit kung iingatan daw ang isang relasyon, hindi imposibleng magiging hanggang dulo ito. Kaya sana raw ang kasalanan ay hindi ukitin, kundi burahin para sa mas magandang pagsasama. Samantala, binigyan pansin niya rin ang respetong ibinigay umano ni Catherine kay Daniel sa kabila ng kanilang hiwalayan dahil wala raw itong paninira o masasakit na salitang binitawan sa kanyang statement laban sa boyfriend. At ito raw ang magandang gawin sa nasirang relasyon dahil sa huli, ang mahalaga ay hindi masira kung ano man ang pinagsamahan nyo. Mga pahayag pa ni Father Fidel sa dulo ng kanyang homily. Kaya siguro naman ngayon, nare-realize na ni Daniel Padilla na ang loyal talaga ay si Catherine, hindi yung aso niya. Kasi yung aso, wala namang isip yun, wala namang damdamin yun. Ang mas loyal, yung nasaktan mo yung isipan at damdamin, pero hindi nagtanim. O kaya nasaktan man, pinaghihilom para masave kung ano man ang pwede pang maisalba sa inyong pinagsamahan. No, si Diz, gagawin niya yung solo movie niya. Mag-start na sa November. So, yun yung focus din ng Star and Sister now. Para gawin yung ang ganda din ng concept ng sa movie niya. Kailangan nilaban. But that's for next year. Pero, pag may final na announce namin kung ano yung next na gagawin for Alam mo sinong pinaka-loyal? Yung aso ko, si Summer. Doon ko makikita yung definition ng loyalty.
Kaya naman, hahanga ka pa rin dun sa dalawa. Lalong-lalo na kay Catherine. Wala kang narinig na mga pangit na salita, walang panunumbat, ni walang mga patama. Wala. Kaya siguro naman ngayon, nare-realize ni Daniel Padilla na ang loyal talaga si Catherine, hindi yung aso niya. Viral ngayon sa social media ang homily ng isang pari na si Father Joseph Fidel dahil nagbigay ito ng kapupulutang aral mula sa hiwalayan ng ex-couple na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Hanggang ngayon ay hirap pa rin tanggapin ng mga avid fan ng dalawa ang tuluyan nilang paghihiwalay makalipas ang 11 taon nilang relasyon. Sa katunayan, maging ang nasabing pari na si Father Fidel ay aminadong apektado sa hiwalayan ng magkasintahan, kaya naman naisama niya ito sa kanyang homily. Ayon kay Father Fidel, hindi niya kinukonsinti ang mga issue at pandadamay ng mga fans sa ibang tao dahil sa hiwalayan ng dalawa dahil wala raw pruweba ang mga ito. Gayunpaman, alam niya raw na mabigat ang pinag-ugatan ng hiwalayan dahil hindi raw basta-basta isasantabi na lang ng dalawa ang 11 years nilang pinagsamahan kung hindi malalim ang dahilan ng mga ito. Binigyang diin din niya ang mga kakayanan ng mga babae pagdating sa kung paano sila magtiis sa sakit, kaya hindi raw basta-basta sumusuko ang mga ito kung walang mabigat na dahilan. Pahayag ni Father Fidel, iba ang tolerance nila sa pain, kaya ang babae, hindi basta-basta mag-give up yan kung hindi matindi ang dahilan. Lalong-lalo na yung matinong babae, matinong asawa, matinong girlfriend, matinong ina. Hindi basta-basta mag-give up yan. O mag-give up man yan, matagal nang lumalaban yan, napagod na lang. Kaya nga may kasabihan tayo, kapag ang babae ang umayaw, ayawan na talaga. Hindi ibig sabihin ayaw na niya, kundi dahil wala na siyang ibibigay pa kasi inubos mo na. Kaya kahit gusto pa niya, wala na. Kasi sinaid mo na siya, at ang makakasaid, yung matinding pagkakasala na paulit-ulit na. Sinabi rin ni Father Fidel na totoong walang perpektong relasyon dahil wala umanong perpektong tao. Ngunit kung iingatan daw ang isang relasyon, hindi imposibleng magiging hanggang dulo ito. Kaya sana raw ang kasalanan ay hindi ukitin, kundi burahin para sa mas magandang pagsasama. Samantala, binigyan pansin niya rin ang respetong ibinigay umano ni Catherine kay Daniel sa kabila ng kanilang hiwalayan dahil wala raw itong paninira o masasakit na salitang binitawan sa kanyang statement laban sa boyfriend. At ito raw ang magandang gawin sa nasirang relasyon dahil sa huli, ang mahalaga ay hindi masira kung ano man ang pinagsamahan nyo. Mga pahayag pa ni Father Fidel sa dulo ng kanyang homily. Kaya siguro naman ngayon, nare-realize na ni Daniel Padilla na ang loyal talaga ay si Catherine, hindi yung aso niya. Kasi yung aso, wala namang isip yun, wala namang damdamin yun. Ang mas loyal, yung nasaktan mo yung isipan at damdamin, pero hindi nagtanim. O kaya nasaktan man, pinaghihilom para masave kung ano man ang pwede pang maisalba sa inyong pinagsamahan.